Magandang buhay mga card lover. Ang ating bigyan ng reaksyon ngayon ay tungkol kay Manny Pacquiao at ang kanyang pagbabalik sa boxing, kung saan ay meron na siyang edad na 46 at marami ang nagsabi na baka mabugbog lang daw si Manny dito. Pero dito sa bidyong ito ay makita at mapanood natin ang dalawang matandang boksingero na bumalik sa boxing at nagiging champion. Ito ay walang iba kundi si George Foreman at si Bernard Hopkins. At kapag nanalo si Manny Pacquiao sa laban niya kay Barrios, siya yung pangatlong pinakamatandang boksingero sa history ng boxing. Kaya pandagdag ito sa kanyang resume, mga card lover. Sa tingin ko ay 46 pa naman si Manny. At nakita natin yung kanyang bilis ay nandyan pa rin. Ang importante kasi dito ay one punch kill. Yung isang suntok lang talaga na malakas. At meron si Manny niyan. Kahit hindi ganyan kabilis na si Manny noong kabataan niya, ay meron pa siyang knockout punch na natira. Kaya dangerous pa rin si Manny. Kapag tamaan si Barrios sa panga o sa sikmura ay siguradong tikloho dito. Kaya ito merong isang world champion, si Mikey Garcia. Ito'y retired boxing champion din na halos kasing edad ni Manny Pacquiao, ay nagsasabi na dangerous pa rin si Manny. Kahit si Floyd Mayweather ay nagsabi rin na malakas pa rin si Manny. At kahit si De La Hoya ay nagsabi na pwedeng manalo si Manny. Mike Tyson ay nagsabi rin na sa kay Manny siya pupusta. Kaya magandang laban ito dahil legacy ni Manny Pacquiao. Wala ito si Mike Garcia, Mikey, atin na pakinggan sa kanyang mga sinasabi tungkol kay Manny. Mikey Garcia, with first-hand insight, acknowledged the intensity of Pacquiao's regimen, remarking, "I've seen the hard work and I've seen him train. He's training super hard. I know he has the work ethic and everything." Pacquiao and Barrios. No, de Pacquiao y Barrios, una vez. He wants Pacquiao to win. Why? Boxing historians recount legendary comebacks. Two names invariably shine brightly: George Foreman and Bernard Hopkins. Their stories serve as enduring benchmarks for fighters aspiring to achieve greatness in the twilight of their Ayan, careers. so totoong ayan na ang edad sa boxing ay pwede pa sa edad na 40 mahigit. At siguro kapag 50 na, hindi na talaga pwede. Di ba, kasi mahina ng reflexes. Pero kung panoorin natin ang mga master of Kung Fu, di ba, yung mga Shaolin Masters, ang mga edad ay 60 na eh. Hindi gaanong mabilis, pero kapag tamaan ka ng kanilang chikong or yung mga 1-inch punch na may enerhiya, ay talagang kahit bato ay mabibiyak. Ibig sabihin, ang mga matatanda ay mayroong lakas yan, pero one punch lang yan, one punch knockout. At meron si Manny yan, meron si George Foreman yan, si Bernard Hopkins ay meron din. Kaya ang katandaan ay depende yan sa atleta. Merong mga atleta na kahit may edad na ay mabilis pa rin at malakas pa rin. Alright, so ito nga yung benchmark, Bernard Hopkins at George Foreman. Mga matatanda na yan ha. Mas matanda pa yan kay Manny nang magiging world champion muli. Kaya pwedeng maging world champion muli si Manny. At dito na siya mag-focus kasi talo na siya sa sa politika, di ba? Mga kababayan, kaya ito panoorin natin ang kwento kay Foreman at kay Bernard Hopkins. George Foreman's return to the boxing ring after a decade-long hiatus stunned the sports world. Having initially retired in 1977, Foreman returned in 1987 at the improbable age of 38. What began as a spectacle became a genuine pursuit of the heavyweight title, culminating in his iconic 1994 knockout victory over Michael Moorer. At 45,
Foreman became the oldest heavyweight champion in history. Similarly inspiring, Bernard Hopkins defied convention by remaining competitive well into his late 40s. Hopkins didn't just extend his career, he redefined it. At 46, he outclassed Jean Pascal in May 2011 to win the World Boxing Council light heavyweight title, shattering Foreman's record as the oldest boxing champion, but that wasn't all. 2 years later, he broke his own record when he defeated Tavoris Cloud to clinch the International Boxing Federation light heavyweight title at the age of 48. This victory made him the oldest boxer on record to win a world title. A year later, he added more to it when he defeated Beibut Shumanov to become the oldest fighter to unify world titles at the age of 49. Grabe yung kwento tungkol kay Hopkins, mga kababayan, no? 49 years old, ang huling laban, champion pa rin at nagretiro na champion. So dito kay Manny Pacquiao ay, sa tingin ko, ay pwede pang masungkit ni Manny ang World Championship belt ng WBC at pwede muling magiging isa sa pinaka-the best. The GOAT yan eh. Kung basketball pa yan, yan ay Michael Jordan. 8 division champion, wala nang iba at wala nang maka-break sa record na yan. Yan ang ating pambansang kamao. Ang ginto ng Pilipinas, pero hindi binoto ng mga tao lalo na sa lugar niya. Ganyan talaga ang mga Pilipino, mga crab mentality. Kahit taga Jinsan, hindi bumoto kay Manny. Kasi crab mentality, nakikita nila na mayaman na, parang nagsisilo sila sa yaman, kaya hindi nila binoto kasi baka lalong yumaman si Manny kapag maging senador. Yan ay crab mentality, mga kababayan. Itong katulad ni Manny, wala nang iba na makakuha niya na Pilipino na record. Kaya dapat lamang atin din bigyan ng respeto yang si Manny, the only jewel in history of boxing. Kahit sa buong mundo, Manny ay the GOAT, the greatest of all time sa kanyang timbang, pound for pound. Alright, kaya ito bumalik si Manny sa kanyang talagang first love na gumawa sa kanya ng kasikatan, of course, boxing. Gusto ko na dito na lang muna si Manny kahit na for another 3 years, di ba? Kasi 46 plus 3 years, 49 ay kasing edad ni Bernard Hopkins ng magiging world champion muli, di ba? Pwede pa, 49 years old, basta walang bisyo, malakas pa yan. Alright, so kudos at good luck kay Manny Pacquiao sa kanyang laban kay Mario Barrios ngayong July. At sana ay manalo at marami na naman ang fans ni Manny Pacquiao na magigising nito. Alright, pag-i-comment sa inyong mga komento, mga kababayan, mga card lover, pwede pa ba si Manny Pacquiao sa boxing? Atin yan malalaman ngayong buwan ng July sa kanyang fight with Mario Barrios. Hanggang sa muli, pag-subscribe sa ating channel sa mga bago pa lamang para naman ito lalago, at sa aking mga avid subscribers, maraming salamat sa lahat. Paalam.